12:00 na naman. At ang ibig sabihin nun, andyan na naman siya. Dalawang linggo na simula nung unang katok. Eksaktong 12:00 ng gabi. May kumakatok sa pinto namin. Akala ko nung una, kapitbahay lang o maling bahay. Wala namang tao. At akala ko doon na natapos lahat. Pero kinabukasan, bumalik yung katok. At pagkatapos nun, gabi-gabi na siyang nagpaparamdam. Parehong katok, parehong oras, parehong takot. Hindi ako makatulog. Tuwing sasapit ng 12:00, hinihintay ko na lang yung katok. Minsan, iniisip ko, baka guni-guni lang lahat. Pero, paano magiging guni-guni ang lahat? Kung tunay ngang naririnig ko naman siya. Kaya isang gabi, nagdesisyon akong i-record ang lahat para mapatunayan ko kung totoo siya. Narinig ko na naman yung katok. Pero this time, may nagsalita. Papasukin mo ako. Nalamig yung buong katawan ko. Walang tao sa labas. Pero malinaw kong narinig. Hindi ko alam kung bakit. Pero lumapit ako sa pinto. Dahan-dahan kong hinawakan yung doorknob. Papasukin mo ako. Hindi ako dapat magbukas. Pero ginawa ko pa rin. At pagbukas ko, wala pa ring tao. Pero may papel sa sahig. Ba't ngayon mo lang ako pinapasok? Kinabukasan, pinakinggan ko ulit yung recording. Papasukin mo ako. Narinig ko yung katok. Narinig ko yung boses. Pero may isang bagay akong hindi inaasahan. May sumagot mula sa loob ng kwarto ko.